Ang swerte naman natin is the government is very cooperative, especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Tapos sinabi ko kung ano kailangan ko advance work. Ibig sabihin, bago ko take over ng September 14, ano mga advance work kung pwede ko na sana gawin kagad para lumuwag yung kalye, para karoon ng better access, and kung ano-ano. He personally got involved and requested GM Eric Ines to help us do it right away. Kaya Kahit hindi pa kayo naka-entra, pinayagan na pumayod. Si BBM yan, President Bongbong Marcos. Opo. At si Secretary Jimmy Bautista. Yung Secretary Jimmy Bautista, parang Jose Rizal yun. Pare, matapat na tao. At honest, I have not seen anybody like him. Totoo yan. Si BBM, presidenting mahilig sa detalya. Tinatanong niya every detail eh. Gusto niya magawa lahat yan. Pati timeline, tinatanong niya eh. So I think, in that sense, that's the kind of cooperation we are getting from the President, to DOTR Secretary Jimmy Bautista, to Ninoy Aquino International GM Eric Ines. Ala, wala ka na mahihingi. Okay, naiya to. Yung Bulacan Airport po ba, kailan matatapos yan? Ang dami na ho namin nag-iingat dyan eh. Opo. Okay, alam mo, because of BBM, the investors' confidence are very strong. So we are in full speed building Bulacan Airport. I will invite you next year, 2025, groundbreaking to build the passenger terminal. And the passenger terminal should be finished by 2027. At yung passenger terminal na yan is about 900,000 square meters. Laki. Opo. Kaya, ay mga kababayan natin kasi galing sa probinsya, ang flight alas 5 ng hapon, darating yung umaga pa lang. Totoo po. So gusto nila, maaga pa lang nandun, baka malate daw sila. So you have to provide bigger space, you have to provide good air condition, you have to provide more chairs. Sa mga OFW naman, ay libreng magandang lounge at libre pang pagkain. Ayan. Hindi po na. So, kung 2025 ang groundbreaking, tapos ng 2 years nyo lang po gagawin yung ganong kalaking terminal? Yung terminal kasi, parang Lego. Alam mo yung Lego? Opo. Prefabricate na yung mga building na yan, puro bakal lahat yan. Opo. Pagdating mo niyan, kinakabit-kabit mo na lang yun, parang board joint, tsaka tornilyo lahat yan. Opo. Tapos yung flooring niyan, ang tawag dyan, cast in place. Kumbaga, naglalagay ka muna metal deck, bakal, plancha. Opo. Lagay mo ngayon yung reinforcing bar mo, nakaset up na. Pagdating mo, pag binuhusan mo ng konkreto yan, papalitadaan mo na lang yan. May paver yan, para pantay kagad. So, sandali na lang yan. Naman terminal, hindi naman importante sa biyahero na, huy, ang wallpaper niyan ganito. Ang tiles niyan Italian. Ang importante sa biyahero, no congestion. Very easy to come in and out. Malamig ang air condition. Maiksi ang lakat. At napakalaki. Maaliwalas. Ayun, solve na ng taong bayan doon. Terminal tapos, mga runway po, kailan matatapos yan? Yung runway na yun, matatapos yung runway na yan na 2027 din. We will start building the runway 2026. Diyan tanong mo, bakit di pa kagad gawin ngayon? Opo. Okay. Kasi po, yung runway, gusto mong pabayaan mag-settle yung dating pispan kasi ito eh. Opo. So, nung tinambakan mo yan ng buhangin, ang tawag doon, settlement. Gusto mo mag-settle yan mabuti, Tibay. para sa ganun, pagka nag-settle na, halos wala na settlement, tsaka mo ipapatong ngayon yung mga preparatory work mo. Doon mo palang gagawin yung dynamic compaction, para patikasin. Doon mo palang ilalatag yung geotech. Tapos doon, parang banik. Tapos lalagyan mo ng sub-base course. Lalagyan ng base course na graba. Tapos lalagyan mo siya ng Econocrete.
Tapos lalagyan mo siya ng konkreto, 0.6 meters, about 24 inches. Madaling gawin ng runway, bakit di natin gawin kagad yun? Pag ginawa ko kagad ngayon yun, tsaka siya nag-settle, puro crack yan in the future. Opo. So we have to wait for the settlement to finally finish bago mo patong yung runway. When you need it already. So, medyo may kasamang pasensya dito, no? Medyo matyaga po kayo bago nyo umpisahan yung runway mismo. So, in other words, pagdating po ng 2027, may lalanding ng aeroplano at may lilipad na aeroplano dyan? Our projection is to finish the runway or the whole Bulacan Airport and the access road going there by 27. Sabi mo, first or second quarter. Ngayon, tanong ko naman sa iyo, alam niyo ba kung paano pagpunta sa Bulacan Airport? Di ba? Hindi pa nga po eh. Ano nga ba ang makakarating po doon? Puro fish pan doon papunta doon. Ayun. Okay. We are building a road from Manila Hotel. Alam mo yung Manila Hotel area? Ang tawag doon ay R10. Yes. Elevated na yan. Pagdating mo sa may Manila Hotel, aakit ka na kagad, R10 na. Pag akit mo, from Manila Hotel on ramp, Skyway, going to the airport, siguro mga matagal na 15 minutes pag mabagal ka magpatakbo ng kotse. Ayos ba yun, pare? Konti yabang. Opo. Ngayon, kung mas mabilis ka magpatakbo, mas mabilis yun. Opo. Another way is through Skyway. Kasabay din pong gagawin yan. Ginawa na! Hanapin nyo sa YouTube. Mga YouTuber, pinakita na, ang tawag doon, Salex eh. Di ba? Na may mga poste na sa gitnang R10. Meron na. Itataas na ng concrete column, ipapatong yung coughing beam, ipapatong yung gilder, ipapatong yung metal deck, buhos na, lalagyan ko na yung parapet, tapos na yung elevated highway. In-house din nagtatayo niyan, ha? Opo. San Miguel din na nagtatayo niyan. Opo. Ang tibay nun eh. San Miguel pa lang Opo. Kasi pag isang aberya nun eh, kaya masisisi eh. Alam mo ba, pagka kami ang gumagawa ng sariling karsada, hindi tayo mag-shortcut ng raw mat. Dadayain ko ba sa timpla na simento? Hindi, ang dami natin simento. Dadayain ko ba sa quality na aggregate? Hindi rin. Kumbaga talagang kung ano yung specs na tama, tama lahat yun. Yan. Kaya yung airport na yan, matatapos na yun. So matatapos to bago mag-step down si Presidente Marcos. Puro mga legacy projects pala ito eh. No? Opo. Opo. Kaya nga nagugulat ako. Alam niya yun eh. Kaya panay-follow up niya sa akin eh. Kasi alam niya na pag natapos tong mga highway na ito, going to the north, is T-Plex, San Juan, La Union, di ba? Nga pala, no, isang araw po, nasa Malacanang kayo merong Extension yun. T-Plex, Tarlac, Pangasinan, La Union, Rosario ngayon. Opo. Yung makita Baguio. Idudugtungan niya ng 60 kilometers going to San Juan, La Union. So, going to the north, maganda na. Going to the south, aabot na Bicol, 480 kilometers. Matnog, Sorsogon. Yun po, anong timeline nyo ron sa yung hanggang Matnog? Siguro yan, hanggang Matnog, 2030 yun. Matagal-tagal pa yun. Opo. Pero ito pong TR4, T-Plex, from Santo Tomas, Batangas to Tayabas, Quezon. Okay. 2027, tapos yan. Tapos yun. Hindi po, yung sa norte po, yung mula doon sa papaakit ng Baguio hanggang San Juan, yung 60 kilometers kanyo, hanggang kailan po yung gagawin? Yung right of way na yun, depende sa right of way. Kung makukuha ko yung right of way kagad, in 2 years, tapos yan. Doon po, paano nakakatulong yung mga policy ni Presidente Marcos sa acquisition ng right of way? Yung naman sa mga tollway na yan, kamukha ng T-Plex, ang nakakatulong ng gusto niyan, DPWH. Opo. With DPWH Secretary Manny Bunuan at yung kanyang mga management, Yusek Cabral, yung mga yon, talagang full support. Talagang tinutulungan tayo ng gusto nun. So in short, grabe ang cooperation ng gobyerno sa atin. Kaya yung confident ng San Miguel, 100% ng kinikita ng San Miguel, ini-reinvest sa Pilipinas lahat. Bakit ni-reinvest ko lahat ng pera ng buong San Miguel Group sa Pilipinas? Kung mahal mo yung bayan mo, dito mo invest yung pera mo para makakreate tayo ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin at para ma-develop natin yung bayan natin. Eh ngayon, kung yung mga perang itatago nyo lang sa ilalim ng kama o sa Swiss account o kung saan-saan lugar, hindi makakatulong sa mga kababayan natin yan. Mga Pilipino na may pera,
gastusin sa sariling bayan. Oh, and pinakamalaking dollar earner ng buong Pilipinas ay ano? OFW. Opo. Mm. O ano pa ba ang pangalawa? BPO. BPO, $35 billion a year. OFW, 35 o 40. Di ba? So, pagtulungan natin isolve yung vehicular traffic congestion. Pagtulungan natin isolve yung airport congestion. Flooding, baha. Di ba? Tourism. Pagtulungan natin yung ibaba yung presyo ng kuryente. Pagtulungan natin mag-produce ng mas maraming pagkain. Maginhawa ng Pilipinas. Opo. Yun ang concentration ng dapat nating effort mga Pilipino kesa mga puro kwento kutsero, di ba? Tsaka puro pang sarili, di ba? And then, ilang beses niyo po kasi nababanggit yung confidence ng investor no? Sa administrasyon, kay Pangulong Marcos. Eh bakit po may mga kumakalat na kwentong kutsero? Sabi niyo nga, na yun daw po mga negosyanteng nandito, nagsisibit-bitan na ng kanilang pera at sa iba na dinadala. Totoo ba yun? Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro, mga pogo, mga illegal funds, siguro nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shoemart. Grabe ang investment ng Shoemart sa Pilipinas. Kita mo Henry C. family. Kita mo, di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Opo. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas. Diba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago, officially. Opo. Ay, inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Opo. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, Opo. yung mga tinatapos kong karsada. Pero para sabihin yung after 2028, mamimiss nila si Presidente Marcos eh. First time ako nakarinig ng isang katulad niya na nagsalita ng gano'n. Kasi alam niyo, ako naman, di ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye. Opo. Hindi nagtatanong ng detalye. Ano, paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalye. Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, masipag eh. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko raw sa kanya yung mga timeline, kung ano-ano. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako eh. Ang aming ginagawa araw-araw is educational. We keep learning. We hire expert in every field. And you gotta listen to them and discuss with them every day. I spend 12 hours a day in the office. Collaborating, learning, and coordinating lahat ng project. Kaya yung kaalaman natin, maayos. Trabaho na tayong marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Ngayon, kung intindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun, upakan ka araw-araw. Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Huwag niyo intindihin yung mga batikos o maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Di ba? Kaya nagko-comment yan. Madalas, it's either kalaban mo talaga, wala na maganda sasabihin yun. Ay yung mga tamat, wala na ginawa yun, kundi araw-araw mag-comment lang na masama yun. Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang ako na-interview, napansin mo, hindi ako nagpapa-interview. I avoid media and I avoid going to any conference. Daming imbitasyon, kaliwat kanan. I avoid and I don't want. Kanya lang, ito ngayon, hindi ko mahindihan to si Katuning. Dahil
gusto niya ma-interview dahil maganda rin sinimulan last time. Kaya ako pumayag. Otherwise, di ako papayag ng interview. Ayoko sa mga kababayan natin, be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Naintindihan nyo naman kung paninira o totoo. Oh, yun na lang. Pag naintindihan nyo naman, pagtiyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo. Paganda na ng paganda ito. Kaya, hindi naman magic yan eh. Parang hindi naman overnight you can solve everything eh. O parang kamukha ng airport. Pag nagawa mo na yung vehicular traffic going to the airport, malamig na yung aircon, masarap na yung pagkain, gumagana na escalator, elevator, walkalator. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat libre yan. Aba, you cannot satisfy everyone. O pag na-delay yung Japan Airlines, PAL, or Cebu, magagalit din sa atin yun. In short, you cannot satisfy everyone.